Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang matibay na commitment kapwa ng Pilipinas at Singapore para sa epektibong implementasyon ng ASEAN Community Vision at sa pagpapalakas ng regional ties. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nagbigay garantiya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa matatag na commitment ng Pilipinas at ng Singapore patungkol sa epektibong pagpapatupad ng ASEAN Community Vision. Ang pahayag ay bahagi ng opening statement ng punong ekutibo kaugnay ng kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Wong. Ang ASEAN Community Vision ay isang pamatagalang plano ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na naglalayong bumuo ng isang mas pinagbuklod, maunlad at matatag na rehiyon. Dagdag ng Pangulo na mananatili ding matatag ang dalawang bansa sa pagtataguyod at pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon. Magsisilbing anigi ito ayon kay Pangulong Marcos na magbibigay daan sa hindi pa naisa sa katuparang pag-unlad at patuloy na progreso ng mga mamamayan at pamayanan sa nakalipas na mga dekada. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Both the Philippines and Singapore are steadfast in our commitment to the full and effective implementation of the ASEAN Community Vision and in strengthening regional ties. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas at Singapore magtutulungan sa linya ng digitalization, green investments at climate resiliency, maging ng pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Pabibilisin ng Singapore at Pilipinas ang digital leadership at pagpapabuti sa civil service ng dalawang nasyon. Ito ay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Digital Leadership Program na ipatutupad ng Civil Service Commission at ng National University of Singapore. Sa naganap na bilateral meeting kasama si Prime Minister Lawrence Wong, napagkasunduan rin ang patuloy pang pagtutulungan ng dalawang bansa sa linya ng renewable energy. Hinikayat ni Pangulong Marcos sa Singapore na dagdagan pa ang green investment sa Pilipinas na makakatulong sa green agenda ng kapwa bansa. Sa panig naman ni Prime Minister Wong, sinabi nito na patuloy nilang nakikita ang potensyal ng Philippine economy. Kumpiyansaan niyang Singaporean businesses sa paglalagak ng negosyo sa bansa habang patuloy rin ang pagdami pa ng Philippine companies sa kanilang bansa. Narito ang magkasunod na tinig ni Pangulong Marcos at Prime Minister Wong. I express my hope that we will remain an important destination for these investments, and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Our climate change mitigation, our two countries reaffirmed our commitment to collaborate on a carbon credits mechanism in line with Article 6.2 of the Paris Agreement by commencing negotiations on an implementing arrangement. Finally, the President and I agreed to work closely together in ASEAN. We are both founding members of ASEAN, so Singapore and the Philippines share a common interest
in preserving ASEAN centrality and unity. This will be critical in accelerating the integration of the region and enabling us to unlock the full potential of ASEAN. It will also enable ASEAN to better engage our external partners like the GCC countries or the EU. So the Philippines can count on Singapore's full support for its ASEAN chairmanship. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, digital transformation sa bansa mas paigtingin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda. Narito si Mary Ann Bastasa para sa balita. Matapos i-anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili pa rin siya bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, nangako Secretary Henry Aguda na mas paiigtingin pa ang kanyang kampanya sa digital transformation sa bansa. Ayon sa kalihim, magsisilbi itong fresh attention sa kanilang mga mandato na mas pag-ibayuhin pa ang kanilang mga trabaho. Bilang tugon, ipinahayag naman ni Secretary Aguda ang kanyang commitment na pagpapatuloy ng mga programang nasimula ng ahensya tungkol sa digital transformation. Dagdag pa nito, habang patuloy na tinatahak ng Pilipinas ang landas ng digital innovation, mananatiling tapat din ang ahensya sa layuning walang Pilipinong maiiwan sa pag-unlad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Health o DOH patuloy sa paglaban kontra sa tumataas na bilang ng HIV cases habang inaantabayanan ang deklarasyon ng naturang sakit bilang isang public health emergency. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na tuloy-tuloy ang DOH sa mga ginagawang hakbang nito hinggil sa issue ng pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Ayon kay Herbosa, hindi nagmimintis ang kanyang ahensya na magbigay ng gamot, mag-check at magbigay tulong sa mga people living with HIV habang inaantabayanan niya ang natalakayin nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maideklarang National Public Health Emergency ang nasabing sakit. Naniniwala ang kalihim na malaki ang maitutulong ng deklarasyon ng Pangulo dahil magiging whole of government approach na ang laban kontra HIV. Kasabay nito ay nanawagan si Herbosa sa lahat, partikular sa media, na magpakalat ng impormasyon hinggil sa mga paraan para maiwasan ang HIV. Hindi rin anya dapat matakot ang publiko kung gusto ng mga ito na magpa-test dahil libre din ito kabilang ang gamot na tutulong para mapababa ang tindi ng virus sa katawan ng isang tao. Sa ngayon, base tala ng DOH, umaabot na sa mahigit 50 katao ang nagkakaroon ng HIV kada araw at karamihan sa mga ito ay pawang mga kabataan edad 25 years old pataas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, utos na paramihan ng mahuhuling kriminal, walang itinakdang kota at walang papatayin ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nilinaw ni PNP Chief General Nicolas Torre na walang quota system at walang papataying kriminal sa direktiba niya sa PNP na paramihan ng huli. Tugon ito ng general sa mga pangamba na maaaring magdulot ng pang-aabuso. Sa operasyon ng PNP ang utos na ito na paramihan ng mahuhuling kriminal. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni Torre na layunin ng naturang utos na linisin ng mga lansangan at komunidad mula sa mga kriminal at gawing mas ligtas ang publiko mula sa lahat ng uri ng krimen. Inirespetuhan niya ng PNP ang karapatan ng mga suspect at bilang bahagi ng pagbabantay sa karapatang pantao, handaan niya ang PNP na makipagbalikatan sa Commission on Human Rights upang siguruhin na ang lahat ng operasyon ng kanilang hanay ay naaayon sa batas at makataong pamamaraan. Handa rin niya silang ibigay ang mga dokumento na hihingi ng CHR. We will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will
liaise with them, we'll talk to them, at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be asking the CHR, and we will partner and will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbibigay ng insentibo sa mga pulis na makahuhuli ng maraming kriminal, pinag-aaralan na. Narito pa rin si Raquel Bayan para sa balita. Nararapat lamang na bigyan ng tamang pagkilala o pabuya ang mga pulis na aktibong tumutupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pahayag ito ni Philippine National Police General Nicolas Torre III magkaraang magbaba ng direktiba sa PNP na paramihan ng mahuhuling kriminal. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw na opisyal na ang tanging layunin ng kanyang utos ay siguruhing alerto at tumutugon ng mga pulis upang hindi masayang ang ipinasasweldo sa kanila ng taong bayan. Batid-anya nila ang reklamo ng ilan tulad ng mabagal na pagsisilbi ng warrant of arrest kahit pa matagal na itong nailabas ng korte. Gayon rin na mabagal na pagresponde sa mga idinudulog ng publiko. Paglilinaw na opisyal, walang dapat na ikatakot ang publiko sa pulisya dahil sisiguruhin nilang naaayon sa mga panuntunan at batas ang gagawing panguhuli sa mga kriminal at tiyak na parurusahan ang mga pulis na aabuso sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga ang aming sistema ngayon na yung sa mga Facebook, sa mga social media, may nakakita tayong mga nag-aaway na dalawang tao sa harap ng pulis. Walang aresto na ginawa ang pulis. May nagrumble, may nagrayot, tumalikod pa ang pulis. Sa mga ganyang situation, ang pulis na nandun mismo ay ating ibabalik sa training. Ititrain ko sila. Kaya ang training service magkakaroon ng programa na pwedeng pumunta para magkaroon ng subject matter expert ang ating mga pulis para makakuha sila ng panibagong kaalaman, police intervention most especially. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mas pinalakas na police visibility at mas mabilis na pagresponde maasahan mula sa pambansang pulisya sa mga susunod na araw. Balikan natin si Raquel Bayan para sa kabuuan ng naturang balita. Mas pinalakas na police visibility at pinabilis na pagresponde. Ito ang maasahan ng publiko sa mga susunod na araw. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre na umpisa sa Metro Manila gugugulong ng 5-minute response time ng kanilang tanggapan sa oras na mayroong humingi ng tulong sa hotline na 911. Kalaunan, ibababa na rin ito sa iba pang probinsya hanggang sa buong bansa na iiral ang mas mabilis na pagresponde na ito. Sabi ng opisyal, bigyan lamang sila ng 1 buwan at ang 5 minuto na ito ibababa pa nila sa 3 minuto. Alinsunod naman sa iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na police visibility, ipasasara na raw niya ang maliliit na police outpost. Sabi ng general, mas nanaisin pa niya na sa mga public places tumambay ang mga police on ground upang mas maramdaman ng publiko ang kanilang presensya. Kaugnay naman sa nauna ng pahayag ng opisyal na paramihan ng mahuhuling kriminal, sabi ng general, walang kota na kailangang maabot. Susunod sa proseso ng panghuhuli ang mga pulis at buhay na huhulihin ang mga kriminal. Inirerespetuan niya nila ang karapatan ng mga suspect. Katunayan, bukas sila na maging kabalikat ang Commission on Human Rights sa mga operasyon ng PNP at handa rin silang ibigay ang mga dokumentong hihingi ng CHR. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagsasagawa ng surprise inspection upang masiguro na nagtatrabaho lahat ng pulis,
Asahan na ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ang kabuang ulat ihahatid pa rin sa atin ni Raquel Bayan. Asahan na ang pagkakaroon ng surprise inspection sa mga police on ground upang masiguro na mapapanatili ang mabilis at alertong pagtugon ng Philippine National Police personnel sa paggampan ng kanilang tungkulin. Pahayag ito ni PNP Chief Nicolas Torre III kasunod ng pangako na mas mararamdaman ng publiko ang mabilis na pagresponde ng PNP at ang pinalakas na police visibility. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng general na kung hindi man siya ang bababa para sa inspeksyon, gagawin ito ng mga mid-level commander at supervisors. Ang mas mananagot-an niya sa mga magpapabaya ay yung mga chief of police na nagpabaya sa kanilang tauhan. Sabi ng general, kung ayaw anyang managot ng mga chief of police, kailangan nilang kumilos at siguruhin na kumikilos ang kanilang personnel on ground alinsunod sa professional standards kahit na hindi inuutusan. Makakuha sila ng panibagong kaalaman, police intervention most especially. Pero ang chief of police ng police na yan na pupunta sa training, yun ang aking aasuntuhin for failure to supervise their people, for failure to train their people properly, and for failure to actually be with their people. Sila ang pa-explainin ko, administrative case yun, failure to supervision, command responsibility. So, kasama dun, para magawa nila ang trabaho yun, maiwasan nila ang trabaho yun, mag-inspection sila kaya hindi sila utusan. Siguraduhin nila na ang mga tao nila ay nagtatrabaho in accordance to the professional standards. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III may nakalatag ng plano sakaling ipaaresto ng International Criminal Court o ICC si Senador Bato de la Rosa at iba pa dahil sa war on drugs. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Naghihintay lamang ng kautusan ng Philippine National Police mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng International Criminal Police o Interpol. Ito ay ayon sa bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III ay kasunod na napipintong pag-aresto ng ICC kay dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, ngayon din sa sumunod sa kanyang si Oscar Albayalde. Ayon kay Torre, mahirap pangunahan sa ngayon ang susunod na hakbang ng ICC matapos nadalhin doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugulat na sa pamamagitan ni Torre, nadala sa Dahig, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa kasong crimes against humanity bunsod ng madugong drug war ng kanyang administrasyon. Sina De La Rosa at Albayalde ay kapwa produkto ng Philippine Military Sinagtala Class of 1986 at magkasunod na namuno sa PNP sa panahon ni Duterte na naglunsad ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Mula sa Kapograme para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Transportation Secretary Vince Dizon nangakong pabibilisin ang mga malalaking transport project ng pamahalaan para mapagaan ang hirap ng mga commuter. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Nangako si Transportation Secretary Vince Dizon na pabibilisin ang mga malalaking transport project ng pamahalaan upang mapagaan ang araw-araw na hirap ng mga commuter. Ginawa ni Dizon ang pahayag matapos maaprubahan ng Commission on Appointments o CA ang kanyang ad interim appointment. Sa kanyang mensahe muling inihayag ni Dizon ang direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing komportable at ligtas ang biyahe ng mga commuter. Gayon din ang pabilisin ng big ticket transport project ng pamahalaan na magpapagaan sa araw-araw na commute ng mga pasahero. Nagpasalamat naman si Dizon sa CA at sinabing tutuparin niya ang mga utos ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng commuter-centered projects na maghahatid ng komportable, efficient at ligtas na public transportation para sa lahat. Mula sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 19 na bagyo inaasahang papasok sa bansa hanggang sa buwan ng Nobyembre. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
Simula ngayong buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre, asahan na ang pagpasok sa bansa ng 19 na bagyo. Base sa monthly tropical forecast ng Pag-asa, ngayong Hunyo, asahan ng 1 hanggang 2 bagyo ang papasok sa bansa. tig-2 hanggang 3 sa Hulyo at Agosto, tig-2 hanggang 4 din sa Setyembre at Oktubre at 2 hanggang 3 sa Nobyembre 2025. Sa kasalukuyan, walang aktibong bagyo na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa unang linggo ng forecast period ay may inaasahan na tropical cyclone-like vortex na mabubuo sa Philippine Sea. Pero sa ngayon ay mababa ang tsansa na ito ay mabuo bilang isang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, 200 peso wage hike for Minimum Wage Earners Act pasado na sa Kamara. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. 172 na mambabatas ang bumoto pabor para tuluyang pagtibayin ang House Bill 11376 o ang panukala para sa dagdag na 200 pesos na arawang sahod na minimum wage earners sa pribadong sektor. Makakabenepisyo dito ang mga minimum wage earners sa pribadong sektor anuman ang kanilang employment status, agricultural o non-agricultural sector man. Bilang tulong naman sa mga maliliit na negosyo, maaari sila kumuha ng insentibo na ibibigay ng Department of Labor and Employment batay sa gagawing implementing rules and regulations. Ayon kay Representative Jolo Revilla ng Cavite, isa sa mga may akda ng panukala, ang panalong ito ay pagkilala sa pagsusumikap at walang sawang sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino na siyang haligi ng ating ekonomiya. Aminado naman ang mambabatas na simula pa lamang ito na pakikibaka upang maibigay ang sapat na sahod at benepisyo para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Maging si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ay pinuli ang pagpapatibay sa panukalang ito. Magsisilbian niya itong salbabida para sa mga milyong manggagawa na nalulunod na sa taas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Umaasa naman ang Party List Solo na magkasundo agad ang Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee upang agad na malagdaan ng Pangulo ang panukala bago magtapos ang 19th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Government Optimization Bill niratipikahan na ng Senado. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report ng Senate Bill 890 at House Bill 7240. Ito ang Government Optimization Bill o ang dating Government Rationalization Bill. Layo ng naturang panukala na isaayo sa mga ahensya, kagawaran at opisina ng gobyerno para mapabilis ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Chis Escudero, layo ng panukala na bigyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng framework para matiyak na maayos at epesyenteng magagamit ang resources ng pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, ang Pangulo ng Bansa ang itatalaga bilang Chief Optimizing Officer ng Executive Branch. Gagawaran ito ng kapangyarihan na magsanib, mag-consolidate, maglipat, maghiwalay, mag-scale down at mag-abolish ng mga ahensya at gumawa ng mga bago kung kinakailangan. Tiniyak ni Escudero na isinasaad sa panukala na ang mga ahensya at kanilang mga empleyado ay kukonsultahin sa pamamagitan ng organizational reviews at paghahanda ng optimization plans. Mula Senado, para sa Bagong Pilipina, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pangalaga sa arkitektura at kulturang pamana ng mid-century Philippines, tampok sa bagong bukas na museo na Bahay Modernismo. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Ganap ng binuksan ang pinakabagong Heritage Museum ng Lungsod, Quezon na matatagpuan sa loob ng Quezon Memorial Circle ang Bahay Modernismo. Itinatampok nito ang urban development ng Quezon City, ang pamumuhay noong mid-20th century, ang mga kahangahangang arkitektura ng lungsod at iba pa. Itinayo ang Bahay Modernismo mula sa original na architectural fragments ng dating bahay ng pamilya Aquino sa Times Street na ngayon ay muling nabigyang buhay bilang isang makasaysayang museo.
Narito ang pahayag ni Architect Gerard Ray Lico mula sa University of the Philippines, Diliman. Modernismo ay sineselebrate nito yung yung mga lifestyle at mga pabahay pagkatapos ng digmaan, kasi Quezon City ang naging sagot sa mga pabahay pagkatapos ng digmaan. So ang Quezon City ang kumbaga promise na nandito yung mga project sites, So mapalad kami na we were able to get fragments kasi dinemolish na itong bahay ni Ninoy Aquino sa 25 Times Street, So to give para magkaroon ng certain level of authenticity yung reconstruction namin. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Coast Guard o PCG Ilocos Norte nakahanda na sa tag-ulan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nakasaganan ti Philippine Coast Guard Ilocos Norte tapno tumulong kadagiti agkasapulan bahit ti sasang ti panagtudo dito'y probinsya. Dati ket kalpasan ang adlawan ti aring na agmalmalam kan agpatpatnag a panagtudo iti kalabas gapu iti habagat. Sigon kini PCG Ilocos Norte Station Commander Lieutenant Joseph Christian Sagon, akaraman kadagiti sagana dakat dagiti floaters, floating vest, dagiti rubber boats, salbavita, dagiti tali pagidaan dagiti mapanda i-rescue, dagiti logan da attract commuter type vehicles, amo usar no adda dagiti layos, dagiti four-wheeled motorcycle kan dadumapay akagawaan. Impalamlaman lisagon asi susuporta dagiti personnel at tumulong ka dagiti maapektaran ti didigra, raman ditan ti layos, bagyo kan dagiti sakit. Malaksid iti panangisagana kadagiti kagawaan, agsagsagana payen ti deployable response group when no group dagiti PCG personnel nga on call no adda ti kakasta didigra
Pampanga wala dagitag responde kadagiti addaan ti parikot iti taaw. Manipod dito syudad Tilawag jud pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, pag-aalaga ng kalabaw upang masolusyonan ang kahirapan at kagutuman patuloy na itinataguyod ng isang bayan sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nangipaay ti lokal gobyerno ti Baknotan La Union iti innem a kabayan anuang para iti Con Buffalo Sustainable Livelihood Program Association iti barangay Kalautit Baknotan La Union. Nakitinulong ti lokal gobyerno iti DSWD ken iti Department of Agriculture Philippine Carabao Center ti Dimsu tapno agbalegi ti aktibidad. Daytoy katkas pa sa tigatasang kalabaw kontra kagutuman at kahirapan amang subsuportar iti lokal a programa a Sibol akayat na asauan kat sustainable interventions to break hunger, zero malnutrition, and increase literacy. Nagtaod di pondo ang igatang itinuang iti 2 million pesos a cash incentive ang naawa ti Baknotan kalpasan ang nabigbig daytoy kasmay sa iti 10 national champion iti 2024 Walang Gutom Awards ti DSWD. Sigon iti lokal a gobyerno, 5 a grupo ti beneficiaryo iti programa. Talo kadag ito iti mang tutok iti Dairy Buffalo Production bayat adwa ti agnegosyo iti panaderya. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Dolores National High School sa Eastern Samar wagi sa 2025 Southeast Asian Ministers of Education Organization SEP4 School and Student Camp for Southeast Asian Countries sa Thailand. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinasidungganan Pilipinas, pinaagan Dolores National High School, Department of Education, Eastern Samar Division, hanpakadaog han Eco Unity Award at 2025 sa Mayo SEP4 School and Student Camp habang Cook Thailand na naglabay nga simana. An Eco Unity Award inasikmetan DNHS tungudan ira iging pakita nga inclusiveness, cooperation and peer support durante ang workshop na may adat tema Developing a School Culture of Sustainability, the Sufficiency Economy Mindset in Climate Action in Schools. Iginpakitan mga delegado tigang nga Pilipinas ang ira pinakamaupay nga pamaagi para ang kalibungan ngan kabulig ha komunidad. An okasyon ay naghatag liwatin oportunidad ang mga magturutungan na estudyante han Dolores National High School nga ipakita niya best practices sa larangan ng sustainability and resilience habugos ng Southeast Asia. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. HIV awareness mas pinalawig sa grupo ng mga kabilang sa LGBTQIA+ community sa Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Pinasubay sa pag-obserba sa Pride Month karong buwan sa Hunyo, ang Adonai Pride sa kagrupo sa LGBTQIA+ sa Dakbayan sa Masin, madasigon sa ilang kampanya alang sa pagpalanog sa mga angyang masayran kalabot sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, ilabi na sa mga sektor sa kabatanunan sa syudad. Sa pakighinabik ang Adonai Pride President, Glenn Cotamora, aduna na gisumite ang ilang grupo sa lokal nga kagamhanan para makipaglambigit sa mga eskwelahan o barangay alang sa mga sex education programs uban ang suporta sa City Health Unit. Matod kang Cotamora, gipunting ang kabatanunan isip prioridad sa ilang kampanya tungod sa padayon nga pagsaka sa HIV dili lamang sa lalawigan kundi sa tibuok Pilipinas.
Gilaw man sa grupo nga pinaagi sa edukasyon ug husto nga impormasyon, malikayan ang pagkatap sa sakit ug mapalambo ang kahimsog sa pangisip ug panglawas sa kabatan-unan. Gipasabot usab ni Kutamura nga nangita sila og alternatibong pamaagi ug suporta aron mapadayon ang kampanya, lakip na ang pagduol sa mga non-government organization, mga eskwelahan ug barangay councils aron matukod ang mas lapad nga koalisyon patok sa HIV alang sa youth empowerment. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao paggunita sa ika-125 taong anibersaryo ng Battle of Macahambus, ipinagdiwang ng lungsod ng Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nangulo si City Mayor Rolando Clarix Oy kauban si Kokpo City Director Police Colonel Salvador Radam sa wreath-laying ceremony sa gipahigayon nga 125th commemoration of the Battle of Macahambus, Hunyo 4, 2025 diha sa City Hall Executive Grounds. Ang paghandom sa Battle of Macahambus agig paghatag og pasidungog sa makasaysayanong kadaugan sa Pilipino batok sa sundalong Amerikano atol sa Filipino-American War niadtong tuig 1900. Kini usa-usab ka timailhan sa maisugon nga kaliwat sa mga Cagayanon kinsa nakigbisog sa alang sa nasudnong kalingkawasan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Mga proyekto ng SAAD program sa Zamboanga Peninsula mahigpit na binabantayan ng National Program Official. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Hogdanong gimonitor sa mga opisyal sa kauluhan ang mga proyekto sa Department of Agriculture nga gipatuman ilawom sa Special Area for Agricultural Development o SAAD program sa nagadiang dapit sa Zamboanga Peninsula. Baguhay pa lamang, personal nga giduaw ni Ulysses Lostia Jr., Director sa National Program Management Office sa SAAD program sa DA Manila, ang mga proyekto nga gipatuman sa DA Region 9 sa lungsod sa Mutya o sa lungsod sa La Libertad sa Zamboanga del Norte. Kuyog ni Director Lostia sa pagduaw sa maong mga dapit ang iyang pangabaga o Deputy Director nga si Director Elmer Esplana hinubaran sa mga opisyal o ginsakpan sa Regional Program Management Support Office o sa Agricultural Program and Agricultural Provincial Coordinating Office sa Zamboanga del Norte. Nakigtagbo ang team sa upat ka grupo sa mga maguma o mananagat nga gilangkuban sa Tinglan Farmers Association, Mutya Farmers Association, 7M La Victoria Farmers Association o Mauswagon Farmers and Fisherfolk Association. Tumong sa maong pagbisita nga makita ang matuod nga kahimtang sa mga benepisyaryo ug ang dagan sa ilang asosasyon. Bodo sab nila nga makuha ang mga hagit sa pagbatuman sa proyekto o feedback gikan mismo sa mga miyembro aron masayran ang pagkaepektibo o kapuslanan sa SAAD program nga gipatuman sa nesgutang mga lugar. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Balik Eskwela Diskwento Caravan matagumpay na isinagawa sa Butuan City.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Malampuson nga napahigayo ng usa ka balik eskwela Deskwento Caravan sa covered court sa barangay JP Rizal ni siyudad sa Butuan bag-uhay lamang. Daghan nga mga supplier ang nag-display sa ilang mga baligya nga pang-eskwela nga gilangkuban sa school supplies, uniforms, sapatos ug mga pagkaon nga pang-snacks. Ang aktibidad naghatag og paagi sa mga ginikanan ug estudyante nga makapalit og gamit pang-eskwela sa barato nga presyo. Kining aktibidad gipangunahan mismo sa City Economic and Business Development Department kun CEBDD. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Digital Farmers Program mas pinalakas ng Agricultural Training Institute sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Subay sa padayong tumong sa bagong Pilipinas nga ma-modernize ang sektor sa agrikultura, mas gipakusgan pa sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 10 ang pagpatuman sa Digital Farmers Program sa Northern Mindanao. Matud ni ATI-10 Information Officer Hanilu Bastasa, tumong sa Digital Farmers Program nga paligonon ang kahibalo o kahanas sa mga mag-uuma sa paggamit sa digital technology sa ilang mga umahan. Sumala niya, gatusan ka mga mag-uuma gikan sa rehiyon ang natabangan og nahatagan og kahibalo sa paggamit sa digital tools sa ilang mga umahan sukad pa sa 2019. Sa pagkakaron, adunay mga giilang digital farmers gikan sa rehiyon nga padayon usab nga ginaimbitar sa mga kalihukan sa ATI isip inspirasyon sa uban. Giauhag usab sa ATI-10 ang mga interesadong mag-uuma nga moduol sa ilang city o municipal agriculture office, ilabi na katong mga miyembro sa mga organisasyon sa mga mag-uuma aron maapil sa maong programa. Pinaagi niining mga programa tumong sa gobyerno nga ipasiugda ang usa ka moderno, lig-on ug inklusibong agrikultura alang sa mga Pilipinong mag-uuma. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago at hindi malaman kung anong dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment.
Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. Simbolo ng kalayaan, kapayapaan at katapangan. Sumasagisag sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino bilang isang bansa. Pagpupugay sa ating watawat sa National Flag Days mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Una sa ating mga balita, bumagal pa ang headline inflation o pangunahing presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba pa sa 1.3% ang headline inflation noong Mayo mula sa 1.4% na naitala noong Abril. Mas mababa rin ito kung ihahambing sa 3.9% na naitalang inflation sa kaparehong buwan ng 2024 at ang pinakamababang inflation rate sa bansa mula Nobyembre ng 2019. Dahil sa May figure, ang average inflation rate sa unang 5 buwan ng 2025 ay nasa antas na 1.9%. Paliwanag ng PSA, kabilang sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at tubig, gayon din ang mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants at accommodation services, maging sa gasolina at diesel. Nanatili namang mababa ang rice inflation na nasa negative 12.8%. Pagdating naman sa National Capital Region, bumagal din ang headline inflation sa antas na 1.7% nitong Mayo 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, kinakailangan na ng lahat ng financial institutions sa ilalim ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mag-deploy ng real-time fraud detection systems, magsiyasat ng mga financial account at pansamantalang magsuspinde ng mga pondo kasabay ng pagpapatupad ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Ito'y matapos na maglabas ang BSP ng Circular Numbers 1213, 1214 at 1215 na layuning tiyakin ang proteksyon ng mga consumer sa gitna ng online fraud at financial scams sa bansa. Sa ilalim ng Circular Number 1213, minabandato ang lahat ng BSP Supervised Financial Institutions o BSFIs na magpatupad ng Fraud Management System o FMS, lalo na ang mga mayroong electronic products at services, maging ang mga nangangasiwa ng malalaking online transaction. Inaasahang kayang gawin ng FMS ang detection, prevention at blocking ng mga disputed, suspicious o fraudulent na mga transaksyon, kasama na rito ang bago at nagbabagong fraud schemes na ginagamitan ng bots, malware at iba pang digital threats. Kinakailangan ding magpatupad ang BSFI ng 24-hour transaction pause period kasunod ng pangunahing pagbabago sa mga account tulad ng update sa customer mobile number o email address. Sa oras na ito, lilimitahan ang financial transaction maliban na lamang kung mayroon itong mahigpit na authentication. Kinakailangan na rin ang paggamit ng advanced security technologies tulad ng biometric at behavioral biometrics, passwordless authentication at adaptive authentication mechanisms. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa pakikipagtulungan sa Korea Trade Network o KTNet ng Regional Roadshow at Training Session hinggil sa Philippine Free Trade Agreement o FTA Integrated Platform. Kabahagi ng roadshow ay ang pagpapakita ng suporta sa development at implementasyon ng Philippine FTA Integrated Platform Project. Nais ng proyektong ito na gawing simple at digital na ang proseso ng pagluluwas para sa mga Filipino exporter. Sa pamamagitan nito, mas pinadali na ang access sa tariff preferences at mas ramdam na ang benepisyo ng FTA sa global markets. Sa nasabing aktibidad, nagtipon-tipon ng mga exporter, trade stakeholder at business representative mula sa iba't ibang rehiyon. Dito tinalakay ang Preferential Trade Agreement at kung paano nila mapakikinabangan ang Generalized System of Preferences o GSP, FTA Information Portal at FTA Origin Management System. Natuto rin ang mga kalahok ng Data Management Procedure at Online Application Process para sa Product Evaluation Report o PER. Nakatakdang ilunsad ngayong Hunyo ang FTA Origin Management System na magpapabilis ng application process para sa PER. Kinokonsidera ito ng DTI na milestone sa kasalukuyang inisyatibo na suportahan ang local businesses at palakasin ang partisipasyon sa international trade. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglaan ng 237 million pesos ang World Bank upang pondohan ang proyektong modernisasyon ng pagproseso ng banana chips sa 3 bayan sa Leyte. Sa pamamagitan nito, magiging sustainable at profitable enterprise na ang small-scale farming. Sa ilalim ng proyektong binansagang Eastern Visayas Banana Processing and Marketing Enterprise o EVBPME, itinalaga ang Umaganhan Farmers Agrarian Reform Cooperative o OFMPC sa Tabango, Leyte na responsable sa konsolidasyon ng banana produce mula sa 27 farmer clusters na binubuo ng humigit 600 miyembro sa bayan ng Villaba, Tabango at San Isidro. Isa ang EVBPME sa opisyal na inaprobahang inisyatiba sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na isang malaking pag-unlad sa lokal na industriya ng saging. Sa 237 million peso investment, magbibigay ang World Bank ng 142 million peso loan habang ang natitira ay paghahatian ng Philippine Government at ng OFMPC. Itinatag noong 1989 ang OFMPC ay isang multi-purpose savings at credit cooperative na ngayon ay isa na sa pangunahing player sa regional agriculture. Inaasahang makalilika ang proyekto ng lampas 100 mga trabaho sa operational phase nito at karagdagang 132 trabaho sa infrastructure development. Tinatayang aabot sa 20,887 hanggang 24,937 pesos ang magiging income ng mga benepisyaryo sa unang taon ng operasyon at magtatapos sa average annual income increase na 64,020 pesos sa loob ng 10 taon ayon sa Department of Agriculture. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates, ngayong araw, Hunyo 5 as of 1 p.m., ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 55 pesos and 79 centavos. 39 centavos sa Japanese yen, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 11 centavos sa Hong Kong dollar, 43 pesos and 37 centavos sa Singaporean dollar, 7 pesos and 77 centavos sa Chinese yuan, 14 pesos and 88 centavos sa Saudi Arabian rial, 63 pesos and 70 centavos sa palitan sa euro, 75 pesos and 63 centavos sa United Kingdom pound at 40 pesos and 81 centavos sa Canadian dollar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga may init na sports balita na ihatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration sa Barangay Wawa, Taguig City. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan at pabago-bago. At hindi malaman kung ano, dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Kabilang sa mga ipinamahagi ay mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nag-init sa saktong oras si Jason Perkins para akayin ang Phoenix 118-107 panalo laban sa Northport sa PBA Season 49 Philippine Cup na ginanap sa PhilSports Arena nitong Miyerkules. Nakapagtala ng 13 sa kanyang kabuang puntos ang veteran big man sa fourth quarter, kasama na ang 3 3-pointers na nagselyo ng panalo para sa Fuel Masters. Dahil sa panalo, nahinto ng Phoenix ang 4 na larong magkakasunod na pagkatalo para mapaganda ang record sa 3-7 habang bagsak ang Batang Pier sa 1-8. Sa huli, nakapagrehistro si Perkins ng 26 na puntos, kasama na ang 8 rebounds at 4 na assist, habang nakagawa ng 17 markers, 9 na boards, 1 assist at 1 tapal si Kai Balungay.
Nagdagdag naman si Ken Tuffen at Richie Rivero ng 14 na puntos bawat isa at RJ Jasul ng 10 puntos. Sa naunang laban, nalusutan ng playoff bound na rain or shine ang huling pagtatangka ng Terra Firma para makuha ang 94-85 panalo para lumakas ang tsansa na makuha ang twice to beat incentive. Muntikan ng pakawalan ng Elasto Painters ang 18 puntos na kalamangan, subalit nakahanap ang koponan ng tulong sa huling bahagi ng laro sa pangunguna ni na Andre Karakot, Jonard Clarito at Kailan Hyongson para mapaganda ang record nito sa 6-3. Nanguna si Clarito para sa Elasto Painters na nagawa nitong 12 puntos, 5 rebounds, 3 steals at 1 assist, habang nagambag si Karakot ng 11 markers, 2 boards at 1 assist. Nakakuha din ng solidong performance ang Rain or Shine kina Santi Santillan, Francis Escandor at Anton Asistio na lahat ay nagtapos ng may 10 puntos. Sa panig naman ng Terra Firma na binuksan ng kanilang kampanya sa pamamagitan ng panalo laban sa Phoenix ay nakuha ngayon ang kanilang ika-9 na sunod-sunod na pagkatalo para sa 1-9 record na may 1 laban na lamang ang natitira sa kanilang asignatura. Nasayang naman ang magandang overall performance ni Luis Sangalang na nakalikom ng 22 puntos, 4 rebounds, 3 assists at 3 tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng ensayo si Filipino basketball star Kevin Kiambao sa Amerika para habulin ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Lilipad ang produkto ng De La Salle University patungong Estados Unidos sa susunod na linggo para mag-ensayo sa isang training camp at ito ang isang parte sa kanyang layunin na maging kauna-unahang Pilipino na maglaro sa NBA. Sa isang panayam nitong Miyerkules, hindi naman sinabi ni Kiambao na posibleng sumali ito sa NBA Summer League. Sa ngayon, pumirma ng 3 taong extension si Kiambao para maglaro sa koponan ng Goyang Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League o KBL. Kahit nagtamo kaagad ito sa panimula ng kanyang paglalaro sa Korea, ang 2-time UAAP Most Valuable Player ay nakapagtala pa din ng mga averages na 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists at 1.3 steals sa loob ng 23 laro para sa Goyang Sono noong 2024 to 2025 season. At para kay Kiambao, kapag hindi naging maganda ang kakalabasan sa pag-ensayo niya sa Amerika, malaki ang posibilidad na maglalaro ito ng buong season 2025 to 2026 para sa kanyang koponan sa KBL. Inaasahan naman na isa si Kiambao ang magiging main weapon ng Sky Gunners sa susunod na season. Nakapagrehistro si Kiambao ng 31 puntos at 11 rebound sa panalo ng Sky Gunners kontra Wonju Dongbu Promi noong Marso 1 at ito ay pagkatapos niyang makapagtala ng 12 puntos, 18 assists at 8 rebounds sa kanilang panalo noong Pebrero 26 laban sa Jeonju KCC Aegis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik si Olympic champion Carlos Yulo sa entablado kung saan pangungunahan niya ang Philippine team sa 12th Senior Asian Artistic Gymnastics Championships na nakatakda ngayong Hunyo 5 hanggang 8 nagaganapin sa Jecheon, South Korea. Ito ang unang torneo na sasalihan ni Yulo simula pa noong nakamit nito ang 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics na nagbigay sa kanya ng pwesto sa kasaysayan ng Pilipinas na naging kaisa-isang atleta na nagawa yun sa isang edisyon ng Olympic Games. Makakasama ni Yulo ang mga kapwa Southeast Asian Games medalists na sina John Ivan Cruz, Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon at John Romeo Santillan.
Inaasahan na dedepensahan ng 25 anyos na si Yulo ang kanyang 4 na gintong medalya sa individual all-around, floor exercise, vault at parallel bars sa huling edisyon ng torneo na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Si Yulo ang nagdodomina sa floor exercise, vault at parallel bars simula nang sumalang siya sa kompetisyon noong 2022 edition sa Doha, Qatar. Nakakatuwa lamang at makakasama ni Carlos ang kanyang nakababatang kapatid na si Eldrew Yulo na nakatakda ding sumalang sa 18th Junior Men's Artistic Gymnastics Championships na gaganapin kasabay ng Seniors Tournament. Makakasama naman ni Eldrew ang isa pang junior gymnast na si Thomas Aliwalas. Layunin din ni Eldrew na magpakilala sa mundo ng gymnastics pakalipas makuha ang gintong medalya sa vault nitong nakalipas na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang nakapasok ang kabuang 57 individual na sasabak sa 2025 Premier Volleyball League Draft pagkatapos makompleto ang lahat ng documentary requirements kaya't sila ay eligible na para sa draft itong darating na araw ng linggo na gaganapin sa Novotel, Manila, Araneta City. Pangungunahan ni 3-time UAAP Most Valuable Player Belia Belen ng National University ang draft ngayong taon na sasamahan ang mga collegiate standout at mga nagsanay sa ibang bansa para makapaglaro sa profesional na liga. Sasamahan ni Belen ng kapwa niya NU teammates na sina Erin Pangilinan, Sheena Toring, Pearl Ann Denura at Jeremy Ann Turaray. Madami din na mula sa De La Salle University ang kasali sa draft. Kasama na sina Alea Malaluan, Baby Jean Soreno, Juliana Tolentino at Jessa Ordiales habang sina Mary Ann Nuque, Ayesha Huegos, Jules Lopena, Alaya Marce, Kailin Villegas at May Roque ng Adamson University ay nakompleto na din ang kanilang draft application. Ang iba pang nagmula sa UAAP na kasama sa draft ay sina Alexis Minor at Lian de Guzman ng Ateneo, Jean Asis, Chenny Tagaod, Ann Monares at Laika Bautista ng Far Eastern University, Pia Abu at Rene Penafiel ng University of Santo Tomas, Raiza Nogales ng University of the East at Nika Celis ng University of the Philippines. Isa pang prospect na may kaugnayan sa UAAP ay si Angela Jackson na dating spiker ng UP Integrated School na sa edad na 20 anyos ay ang pinakabatang aplikante ng draft. 2 Filipino-American setters na may karanasan na maglaro sa ibang bansa ang kalahok din sa draft. Ang 6'1" na si Alohi Robbins Hardy at Central Washington University standout na si Tia Andaya. Mula naman sa NCAA, pinangunahan ni season 97 MVP Micah Go ng College of St. Benilde ang grupo ng 17 players. Sasamahan niya sina Christine Adante, Cherry May Cuenca at Pauline de Guzman ng Arellano, Angelique Ledesma at Leia Tapang, Jan Pauline Fortuno at Jamaica Villena ng Emilio Aguinaldo College, Malie Amante, Carila Hazareno at Jerilyn Lorente ng Jose Rizal University, Zonsi Jane Dahab at Joanne Doguna ng Lyceum, John Gregorio at Ryan Cañete ng San Beda, Von Dimaculangan ng San Sebastian at Winnie Bedana ng Perpetual Help. Kasama din ang 4 na Filipino-Canadian ngayong taon, sina Evian Orpiano ng Concordia University of Edmonton, Reynali Calisin ng Lawrence Technological University, Clara Serrano ng Olds College at Divine Cortez ng University of Saskatchewan. Lahat sila ay umaasa na makuha ng koponan sa PVL na susundan ang yapak ni Savvy Davison ng PLDT at Alea Torres ng Creamline. Ilan pa sa mga umaasang makakapasok sa PVL ay sina Shane Carmona, Erica Deloria at Zenith Perolino ng Enderan College,
Ivy Aquino mula Asian Institute of Maritime Studies, Jeril Trilles mula CIT Colleges of Paniki Foundation, Eka Bukog mula Lyceum Batangas at ang 39 anyos na si Rose Joy Pinuela mula Olivares College. Mula sa kabuang 60 players sa inisyal na nagsubmit ng kanilang aplikasyon, 3 ang hindi nakompleto ang kanilang dokumento sa tamang oras. Ito ay sina Ninita Padua ng Arellano, Phil Canadian na si Mary Ann Rio Florido at Ezria Martinez ng University of the Cordilleras, kaya't hindi sila eligible sa draft itong darating na linggo. Ang koponan ng Capital One ang may karapatan para sa unang mamili. Susundan ito ng Galleries Tower, Farm Fresh at NX LED. At susundan naman sila ng Zeus Coffee, Signal, Choco Mucho, Cherry Tigo, PLDT, Akari, Petrogas at Creamline ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, kwentong tagumpay tayo sa unang ratsyada natin dahil isa na ring certified film director ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Sa social media post ng Sparkle GMA Artist Center, nag-debut na ang kanyang pelikula na Out of Order. Hindi lang ito basta-basta dahil magkakaroon ito ng world premiere at ilalaban sa Da Nang Asian Film Festival na gaganapin sa Vietnam. Ang Out of Order ay makikijoin sa 100 film entries sa ilalim ng Asian in competition category ng nasabing film fest. At take note, hindi lang siya director dyan, siya na rin mismo ang nag-produce at bumida sa pelikula. Bukod kay Alden ay bibida rin sa directorial debut film sina Heaven Peralejo at Noni Buencamino. Ang kwento nito ay tungkol sa isang abogado na need depensahan ang kanyang estranged father na inakusahang pumatay, at ang twist ng pelikula, kailangan niyang kalabanin ang kanyang ex-girlfriend. At ang Da Nang Asian Film Festival ay gaganapin sa June 29 hanggang July 5.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, kinilala at binigyang parangal ng Senado ang soap opera queen na si Judy Ann Santos matapos magwaging Best Actress sa isang International Film Festival. Ang aktor at politikong si Senator Jingo Estrada ang naghain ng Senate Resolution number 1320 na kumikilala sa talento at husay ni Judy Ann bilang isang Pinay artist na kinilala sa ibang bansa. Si Juday ang itinanghal na Best Actress sa ginanap na Fantasporto Film Festival sa Portugal para sa kanyang pinagbidang horror movie na Espantaho. Ang pahayag ni Senator Jinggoy tungkol dyan, quote and unquote, her Best Actress win in Fantasporto, her second International Best Actress trophy following the recognition from Cairo Film Festival in 2019 for the movie Mindanao, proves her range and versatility as an actress who can not only make audiences cry buckets for her dramatic portrayals as a true royalty of Pinoy soap opera or hold her own as a female lead in action sequences, including our very own tandem, but can also send chills and suspense in horror blockbuster. At dagdag pang papuri ng senador pagpapatuloy pa niya, this is another feather in her cap and a wonderful addition to herself or shelf of awards that characterized her stellar career spanning 4 decades. At dagdag pang papuri ng senador sa asawa naman nitong si Ryan Agoncillo, I am one with the Filipino nation in congratulating Judy Ann in her latest success and for bringing our country pride and honor and for putting the spotlight on the remarkable caliber of Filipino artists and creative workers before the international stage. Kasunod nito ay nagpasalamat naman si Juday sa pagkilala ng Senado sa kanyang latest achievement bilang aktres. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Proud na ibinahagi ng bida ng Lisa Frankenstein star at aktres na si Liza Soberano ang kanyang pakikibahagi sa ceremonial first pitch ng baseball match ng Los Angeles Dodgers at New York Mets sa Dodger Stadium sa Los Angeles, California. Sa Instagram account ni Liza, inamin nito na kabado siya sa kanyang unang pagsabak sa ceremonial pitch, ngunit ipinagmamalaki niya ang paghagis nito sa iconic na laban ng Dodgers at Mets. Kasabay rin ng baseball match ay ipinagdiriwang rin ang Filipino Heritage Night kasama ang mga kapwa kababayan at baseball fans. Dagdag pa niya sa kanyang post, quote and quote, so honored to be amongst all my kababayans throwing the first pitch at the Dodgers versus Mets game for Filipino Heritage Night. At ang Filipino Heritage Night ay isang regular sports event na layuning i-celebrate ang tradisyon, kultura at ambag ng Filipino sa Estados Unidos. Bukod kay Liza Soberano, naroon rin ang iba pang Filipino talents na sina Nico Blitz at ang 4-member girl group na Fourth Impact. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli nating chika for today na feature kamakailan ang Pinoy pop girl group na BINI na tinuturing na nation's girl group sa isang online video ng isang British magazine. Game na game kasing sumabak ang nation's girl group sa question and answer na tinawag na Who's Most Likely To ng Cosmopolitan UK. Kabilang sa kanilang sinagot ay ang Who's the Messiest and Who is Most Likely to Make Everyone Laugh in a Tense Situation. Bukod sa pagsagot sa mga tanong sa kanila na mga producers ay ibinida rin nila ang kanilang singing talent. Nang matanong kasi kung sino sa tingin nila ang best singer ng grupo, sabay-sabay kumanta ang BINI ng kantang Zero Pressure. Samantala, tuloy ang kanilang nakatakdang world tour concert sa Illinois sa Amerika sa Biyernes o ngayong Biyernes, June 6. Kamakailan ay nirelease ng grupo ang kanilang bagong single na Shagidi nitong Hunyo 5. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.